Alam nyo ba na pwedeng mauwi sa stroke at atake sa puso ang malakas na hilik? Posibleng sintomas daw kasi ito ng isang kondisyon kung saan humihinto ang paghinga habang natutulog. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Dumadagundong na hilik ang pumupuyat at nagpapasakit sa ulo ni Odette Darias. Ang tindi raw kasi talagang humilik ng 19 years old niyang anak na si Neil. Gano'ng kalakas? Prepare. At saka hindi sobrang lakas ho talaga. Kaya minsan naiirita din ako. Ginigising ko siya. Kung i-rate natin 1 to 10, 10 siya. Alam mo, naka-mic yung hilik niya. Papasok pa nga lang daw ng kwarto si Odette, rinig na ang hilik ni Neil. Siya himbing na himbing ang sabsab ng tulog niya. Kako hindi makatulog. Minsan nga inahampas din siya ng kapatid niya, nung ate niya, yung katabi ko. Kasi nga sobrang lakas eh. Parang kinakapos siya ng hininga. Parang hinagahabol ng hininga. Ginigising ko din siya. Kasi natatakot ako eh. Baka mamaya kung ano mangyayari sa kanya. Depensa naman ni Neil. Parang pagod na rin po. Tapos mamalengke po kasi, tapos tinda. At tinda sa umaga, tapos pagtapos magtinda, mamalengke. Tapos pagod din ka, tinutulog ko na ng laki pag... Pero mga kapatid, hindi naman dapat yan minamaliit dahil ang malakas na hilik ay posibleng senyales ng kondisyon na kung tawagin ay obstructive sleep apnea. Kondisyon yan na paghinto sa paghinga habang natutulog dahil may nakabara o hadlang sa airways o daluyan ng hangin. Ayon sa mga eksperto, high risk o mataas ang tsansang magka-sleep apnea yung mga obese at overweight, habang sa mga bata, yung malalaki raw ang tonsils. Ang obesity kasi may cause additional fats. Especially pag obese ka, more likely medyo shorter ang neck mo, mas maraming fats deposits. Bukod sa malakas na paghilik, kabilang sa mga sintomas ng sleep apnea ang paghabol ng hinga habang natutulog at pagiging antukin sa umaga. Normal naman daw ang paghilik, ibang usapan nga lang kung Parang choking, yan sinasabi ng mga pasyente. Parang nachuchok yung anak ko, parang hindi humihinga. Dahil kapag nabibilao ka na, what's wrong? May nagbabara. pag nakaramdam niyan, mahalaga raw na magpatingin sa mga ear, nose and throat o ENT doctors at mga sleep specialists. Pwede kasing magdulot ng komplikasyon at iba pang sakit ang sleep apnea. Ang malala, pwede kayong ma-stroke o di kaya i-atakihin sa puso. Nagagamot naman ang sleep apnea. Pwedeng sa pamamagitan ng surgery o di kaya pagsusuot ng instrumento gaya ng Continuous Positive Airway Pressure o CPAP machine, depende sa pangangailangan ng pasyente. Pero prevention is always better than cure. Kaya gaya ng paulit-ulit na paalala ng mga doktor, magkaroon ng healthy lifestyle. Lifestyle modification. Dapat kung medyo malaki ka, dapat mag-diet ka. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.